Love Serye TV. Sweet Punishment of Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Tarantado ka. Bibigwasan sana uli ni Carl si Jess pero mabilis na humarang si Eunice. Tama na Carl, awat na. Pero ayaw magpaawat ni Carl. Sisipain pa sana nito. Pero muli siyang umawat. Boyfriend mo ba yung mokong na yan? Galit na tanong ni Carl sa kanya. Hindi. Boyfriend niya ako. Ikaw, sino ka bang mayabang ka? Galit na sabad ni Jess nang makabawi. Bakit mo ko sinuntok? Bakit kita sinuntok? Ano bang inaasahan mo? Kamayan pa kita pagkatapos mong makita ang ginawa mo kay Eunice? Hinaharas at binabastos mo siya sa mismong gabi ng debut niya. Tumawag na ng iritasyon ng maraming bisita ang kaguluhang iyon. Nagsilabasan na ang mga nasa bulwagan at inaalam ang nangyayari. Minura ni Jess si Carl kaya muli itong nakatikim ng suntok mula kay Carl. Walang nagawa ang security guard nang magtangkang mamagitan sa mga ito. Tama na, sigaw ni Eunice. Kahit umawat at namagitan na rin si Tito Simon, ay ayaw pa ring paawat ng dalawa. Gustong abutin ni na Carl at Jess ang isa't isa. Itinulak ni Tito Simon si Carl. You're really a war freak, man. Pati sa debut ng pamangkin ko, gumawa ka pa rin ng eksena. Hindi ba pinaalis na kita? Hindi ako nagsimula ng gulong to. Maigting na pangangatwiran ni Carl. Hindi ko gustong sitahin ang lalaking to at sirain ang debut ni Eunice. Kaya huwag niyo akong sisisihin. Habang sinasabi yun ni Carl, ay paatras itong humahakbang. Makikita ang matinding galit sa mukha nito. Pagkatapos mag-iwan ng matalim na tingin sa lahat, ay nagmamadali nang umalis ang lalaki ng hotel na iyon. Nakita mo na? Pati debut mo sinira ng barumbadong yon. Paninisin ni Manang kay Eunice habang pauwi sila. Hindi siya kumibo. Naiinis din siya pero hindi niya alam kung kanino. Kung kay Jess, kay Tito Simon o kay Manang. Kung tutuusin, hindi naman tuluyang nasira yung party niya. Dahil sa panununtok ni Carl kay Jess. Hindi sinadya ni Carl na gumawa ng gulo. Ipinagtanggol lang siya nito mula sa pambabastos nito. Huwag niyo namang sisihin si Carl. Kung tutuusin si Jess ang nagsimula ng gulo. Kung minsan iniisip ni Eunice na nagiging unfair na ang ibang tao sa panghusga kay Carl. Nakaschedule na ang biyahe ni na Eunice papunta sa California pero hindi na bumalik si Carl sa bahay nila. Chinek niya ang lahat ng hotel sa Santa Monica pero hindi niya natagpuan sa mga iyon ng lalaki. Mukhang bumalik na ito ng tuluyan sa Maynila. Ilang beses niyang kinontak si Carl sa cellphone number na ibinigay nito pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Hindi na rin niya alam kung ano ang idadahilan kay Calvin kapag hinahanap si Carl. Naisip ni Eunice na bumalik sa lugar na alam niyang kinaroroonan ng mga taong nakakakilala kay Carl. May nagturo naman sa kanya kung nasaan ito. Sa kaibigang industries na mga ito sa may tandang Sora. Hinanap nila si Mang Pido, ang nasabing lugar. Isang hindi kalakihang factory ang natagpuan nila. Tinanong nila sa gwardyang nandoon ang tungkol kay Carl. Itinuro naman ito ang binata. Nakita niyang kasalamuhan ni Carl ang ilang gumagawa ng siliyang ratan. Naka-t-shirt at 6-pocket maong shorts lang ito. Agad na tumalim ang mga mata ng binata nang makita siya. Dito siya nagtatrabaho sa halip na sa top executive sana siya sa isa sa mga kumpanya ng mga Montemayor. Sa loob-loob na lamang ni Eunice at napailing. Mukhang may masamang hangin galing pa sa Santa Monica. Magkasalubong ang mga kilay na sabi ni Carl habang papalapit siya. Nagpunta ako dito dahil ipapaalala ko sa iyo may flight schedule na tayo papunta sa States. Bakit hindi ka nagpapakita sa amin? Pagkatapos ng ginawa ng tiyuhin mo, itatanong mo pa kung bakit hindi na ako nagpakita? Obvious namang hindi ako welcome doon. That's not true. Maagap niyang sagot. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Kinausap ako ng Tito Simon mo at sinabi sa akin na kung siya ang masusunod, ayaw niyang ituloy ko ang pagpapanggap bilang si Ken. Ininsulto niya ako. Okay lang sana yon, mapapalampas ko pa yon. Alang-alang kay Calvin. Ang kaso, sa akin niyo pa rin sinisi ang kaguluhan sa party mo. And that's unfair. Wala akong intensyong gumawa ng gulo. Napayo ko si Eunice dahil hindi niya magawang salubungin ang nanunumbat nitong tingin.
Nagalit sila dahil sinapa ko ang boyfriend mong tarantado. Ang hindi nila alam, binastos ka ng gagong yon. Bigla siya ng angat ng tingin. Excuse me? Hindi ko siya boyfriend. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganoon siya ka-defensive. Huwag mo na siyang i-deny. Siya na mismo ang nagsabi. Kung sa bagay, bakit ba hindi ko naisip na hindi ka naman yayakapin ng tarantadong yon kung hindi ka nga niya girlfriend? Sinabi nang hindi ko siya boyfriend eh. Makulit lang ang isang yon. Feeling niya boyfriend ko na siya. Mga porma nga, pero mukhang uhugin. Yung tungkol sa ginawa sa'yo ni Tito Simon, ako nang humihingi ng pasensya. Hindi mo maiaalis na makialam siya sa mga desisyon ko na iniisip niyang mali. Saka nag-overreact ka naman yata. Ayaw mong paawat eh. Hinagod ni Carl ng kamay ang makapal na buhok. Madali talagang kumulo ang dugo ko kapag nakakakita ng babaeng binabastos. Paalis na ako nun. Bumalik lang ako sa party mo para magpaalam kay Calvin. Alam kong hahanapin niya ako. Pwede naman sigurong kalimutan na natin yon. Ang pagpunta natin sa US ang intindihin natin. Hindi na ako kasama sa biyahe niyo. Padaskol na sabi ni Carl. What? I quit. Mukhang buo na ang desisyon nito. Hindi makapaniwala si Eunice na magdedesisyon si Carl ng ganoon. You can't just quit, Carl. Protesta niya. Ngayon pang handa na ang lahat at paniwalang-paniwala si Calvin na ikaw yung daddy niya. I can quit whenever I want. Kahit sino wala makakapagdikta sa akin sa kung ano yung gagawin ko. Maghanap ka ng ibang gagamitin mo sa mga plano mo. Ayoko na. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya nito. Sumunod siya rito. Carl naman, don't do this to Calvin. Pakiusap niya habang sumusunod sa mabilis na paglakad nito. Mabuti pa, ipagtapat mo na kay Calvin na hindi ako yung daddy niya. Ayaw na mga laurel na mapalapit sa akin ng bata. Good. Ayoko naman magkaroon ng kaugnayan sa inyo. Bakit ko ba pahihirapan yung sarili ko sa pagpapanggap? Please, Carl. Alang-alang kay Calvin. Sa buong buhay ni Eunice, yun lang siya nakiusap ng ganoon sa kahit na sino. Lalo na sa isang lalaki. Marunong ka rin palang lumapit at gumamit ng please. Sabi nitong hindi siya nililingon. Lumapit ito sa mga tauhang nag-a-apply ng varnish sa mga yari ng silya. Oo naman, anything for Calvin. Sige, pag-iisipan ko muna. Padaskol na sabi ni Carl. Sa inis ay sinuntok niya ito sa likod. Pakiramdam niya ay nagpaka-importante lang ng lalaki at sadyang pinapahirapan siya. For God's sake, maawa ka naman kay Calvin. Huwag mo siyang pabayaan. Hindi ito sumagot. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw yung sisisihin ko. Ginamitan na ni Eunice ng emotional blackmail ang lalaki. Humarap na uli si Carl sa kanya. Bumuntong hininga ito, saka muling hinagod ang sariling buhok. Akala niyo ba, madali yung ginagawa kong pagpapanggap sa harap ni Calvin? Mahirap yon. Biro mo kailangan kong magsuot ng mga damit na hindi ako komportable. Kailangan kong palaging kumilos ng iba sa talagang hindi naman ako. Pero ginawa ko ang lahat ng yon para kay Calvin. Pagkatapos insulto at rejection pa ang mapapala ko mula sa pamilya niyo. Okay. Manumbat ka hanggang gusto mo. Tatanggapin ko lahat yon. Then accept my apology. Tapos sumama ka na uli sa akin pabalik sa Santa Monica. Nag-isip na naman ito. Please, pagsusumamo ni Eunice. Mas maganda ka pala kapag nakikiusap. Nakangiting panunokso ni Carl. Pakiramdam ni Eunice ay nagbablush na naman siya. Gusto niyang kiligin sa isiping hindi naman pala ito immune sa kanyang kagandahan. Para kang mabangis na leon na biglang umaamo. Sabi pa nito. Okay, itutuloy ko ang pagiging daddy kay Calvin. Sasama ako sa US para sa operation niya. Pero sa isang kondisyon. Biglang tumaas ang kilay niya. Kondisyon? Tumango si Carl. Para hindi magbago ang isip ko na mag-back out. Anong kondisyon? Kailangan ko ng 10 computers kahit second hand lang. Aanin mo ang ganong karaming computers? Huwag ka na magtanong. Kung magbibigay ka na rin lang, wala na dapat tanong. Alam ko namang kaya mong ibigay yon. Bumukha ang bibig ni Eunice para magprotesta pero hindi siya nito pinasingit. Ibibigay mo ang 10 computer na hinihingi ko o kakalimutan ko na ang tuluyan ng deal natin. Isasauli ko na sa iyo ng buo ang 1 milyon mo. Napabuntong hininga siya. Masama ang maramot, Eunice.
Okay. Pagsuko niya. Pero siguruhin mong tutupad ka sa agreement natin. Oo, okay. We have a deal again. Ngumiti si Carl. Pagkatapos ay may tinawag. Ipaghanda niyo ng merienda ang magandang bisita natin. No thanks. Busog ako. Tanggi nito. Hindi ko pinaalis ng teritoryo ko ang mga bisitang hindi tumitikip ng specialty namin dito. Marunong din kami mag-estima ng bisita. Hindi na nakatanggi pa si Eunice. Nang hilahin siya ni Carl papunta sa isang maliit na kantina na sa isang bahagi ng pagawaan. Binigyan siya ni Carl ng siopaw at soft drinks. Muntik pa siyang mapayak. Napatingin siya rito. Alam mo, hindi ako kumakain ng siopaw, hindi ba? Hindi ka ba kumakain? Parang panunuyapang tanong nito. Paano yan? Hindi ko pinapalabas sa mga bisita ko dito nang hindi kinakain yung sinerve naming snacks. Wala bang iba? Hamburger. Sige, yun na lang. Hindi nagtagal, nasa harap niya na ang hamburger. Masarap yan. Nakangiting sabi ni Carl habang pinagmamasdan siya. Mushroom ang ingredient niyan at saka worms. Muntik nang maduwal si Eunice sa narinig. Worms? Naaasa na naman siya. May pakiramdam siyang sinasadya lang nitong asarin siya. Iba na lang ipagawa mo sa akin. Hindi naman ako nagugutom eh. Ang mga katulad mo mahilig manghusga ng hindi muna nag-iisip at sinusuri ang isang bagay. Makahulugan sabi ni Carl. In case you don't know, Princess Eunice, may mga special na uri ng bulate na kinukulture at inihahalo sa hamburger. At iyon nagbibigay ng special flavor dito. Mayaman pa sa protina. Napatunga nga siya. Parang gusto niyang mahiya bigla. Alam niyang pasaring sa kanya at sa kanyang pamilya ang sinabi ni Carl na mahilig humusga ng hindi muna nag-iisip. O sige, kahit hindi mo na kainin yan basta bumili ka na lang ng produkto ng Kaibigan Industries. Okay, naiinis si Eunice pero hindi niya maintindihan kung bakit sumusunod siya sa mga sinasabi nito. Dinala siya ni Carl sa showroom kung saan makikita ang opisina ng pabrika at mga finished products na nakadisplay. May ilang customers na tumitingin at bumibili ng mga finished products tulad ng ratan, chairs, tables, cabinets, novelty items, ceramics, house decors at iba pang gamit sa bahay. Dito ka pala nagtatrabaho? Tanong niya kay Carl. Oo, gaano ka nakatagal dito? Magta3 taon na. May naramdaman siyang paghihinayang. Kung hindi nito itinakwil ng mga Montemayor, executive na dapat ito sa isa sa mga kumpanya ng pamilya nito. Yun mga nagtatrabaho dito, parang sila yung mga taga Arkong Bato? Si Carl na ang tumapos sa sasabihin niya. Oo, may mga dating standby out of school youth, padre de pamilyang walang trabaho, at may bahay na gustong tumulong sa mga mister nila. Tinawag nito ang isang babae. Han, bigyan mo nga si Miss Laurel ng lahat ng products natin dito. 1 piece for every item. Napamaang si Eunice. Ha? Anong gagawin ko sa mga yan? Ilagay mo sa mansion nyo, ipanregalo mo o kahit anong gusto mong gawin. Makakatulong ang ipagbili mo ang mga yan sa mga taong nagtatrabaho dito. Lalo na kung may makakapansin sa mga products na yan sa Santa Monica. Kapag lumaki yung demand, dadami yung orders at dadami ang kita ng mga nagtatrabaho dito. Nakangiting tumango ang may edad na babae na nangangasiwa sa tindahan. Wala na siyang nagawa kundi bumili ng halos lahat ng produkto ng Kaibigan Industries kahit naiinis siya sa pambablackmail ni Carl. Ibang klase ka talagang lalaki ka. Naiiling na sabi ni Eunice sa isip habang hawak ang isang decorative candle at nakatingin sa binata na kausap ang tinawag nitong si Annie. Pagkalipas ng 1 linggo, nagpunta na sa US sina Eunice. May bahay roon ng pamilya nila. Mag-asawang Pilipino ang mga caretaker doon. Si Aring Laura at isang teacher. At si Mang Paul na sumasayle na janitor sa malaking mansyon sa San Francisco. Pwede bang magtanong? Tanong ni Eunice kay Carl habang pauwi sila sa bahay. Galing sila sa ospital dahil sa pre-operation check-up ni Calvin para masigurong physically fit na ang bata para sa isang maselang operasyon. Depende sa tanong. Maaskad na sagot ni Carl habang kalong si Calvin na nakatulog na. Medyo personal, but I hope you won't mind. Sige, tanong mo. Pero kapag hindi ko gustong sagutin, hindi mo ako pwedeng pilitin. Bakit hindi ka bumalik sa poder ng mga Montemayor? Bakit hindi ko humingi ng tawad sa kanila? Paano ako hindi hihingi ng tawad? Kung hindi ko matanggap ang okasasyon nilang ako ang pumatay sa papa ko. Hindi mo maiaalis sa kanila na ikaw ang sisihin. Pero bakit hindi ka mag-exert ng effort para tanggapin kanila uli? Teka, bakit ba napunta sa buhay ko ang usapan natin?
Binigyan ba kita ng karapatang pakialaman yon? Bakit ba palagi ka na lang pabalang kung magsalita? Masanay ka na. Lalo na ngayong kahit ayaw mo, palagi mo akong makasama. Sa totoo lang, nahihiwagaan ako sa iyo, Carl. Huwag kang mag-alala. Hindi ako si Superman. Hindi rin ako galing sa planeta ni Etty. Yung pagkampi mo sa mga squatter na kalaban ng pamilya mo sa lupain nyo, hindi ba yan bahagi lang paninira mo sa sarili mong pamilya dahil galit ka sa kanila? Isang mabagsik na ekspresyon na ibinigay ni Carl sa kanya. Kung may ginagawa man akong isang bagay, it's because it's what I believe is right. Hindi dahil may gusto akong kalabanin. Pero lupa yun ng pamilya nyo. Di ba dapat lang talagang umalis na yung mga squatter doon dahil kailangan nyo na yung lupa? Matagal na silang tumira doon ng libre. Saan pupunta mga squatters doon? Saan mo patitirahin ng mga taong yon? Kung tutuusin, hindi nyo na problema yon, hindi ba? Iyan ang problema sa inyo. Wala kayong pakialam sa kapwa nyo. Maswerte ka dahil ipinanganak kang mayaman. Hindi mo naranasan ang naranasan nilang hirap. Hindi ko alam na poor's advocate ka pala. Kapritsyo lang ang pamilya ko. Gusto nilang ibenta sa isang Japanese developer ang 25 hectares property na yon para gawing subdivision. Paaalisin ang mga dating nakatira doon para lang patirahin ang mga mayayaman. Yung may pera lang ba ang may karapatang magkaroon ng desenteng tirahan? Kung gagawin din nilang residential subdivision yon, bakit hindi pa ang mga nakatira doon ang pabayaan nilang bumili ng mga loteng kinatitirikan ng bahay nila? They can't afford it. Nang ipinamana kay Lolo ang lupaing yon ng mga ninuno niya, 5 pesos per square meters lang ang presyo nun. Gubat ang lugar na yon. Kung hindi sila mukhang pera, pwede nilang pabayaran lang sa mga taong nakatira doon ang loteng yon sa halagang kaya nila. May mga government agencies na pwedeng tumulong sa pag-aayos ng mga kasong ganoon. Alam mo, para kang si Jose Rizal o si Ninoy Aquino kung magsalita. Bakit kaya hindi ka tumakbong presidente ng Pilipinas? Nagtagis uli ang mga bagang ni Carl. Wala ka palang kwentang kausap. Naiinis na sabi nito sa kabigla siyang tinalikuran. Parang biglang binatukan si Eunice. Mali nga yata ang huling sinabi niya. How incompassionate could she be? At galit si Carl sa taong incompassionate. Mas mabuting tao pala ito kaysa sa kanya.